Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdang o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, habang magkasama nga itong si Sakuragi at si Butler Lee dahil papasok na nga ito sa eskwela, hanggang sa may itinatanong nga itong si Sakuragi kung may sakit ba ang kanyang lolo. Sumagot naman si Butler Lee at sinabi niya rito na wala naman daw sakit ang kanyang lolo. Yung pinag-usapan niyo ni lolo kanina sa sala, ano iyon? Tanong ni Sakuragi na ikinagulat naman ni Lee. Nakita ni Sakuragi ang pagbabago sa ekspresyon ni Lee, kaya alam niyang may laman ang mga pinag-usapan ng dalawa kanina nung nasa dining siya. Sir, alam niyo namang hindi ko pwedeng ipaalam sa inyo ang mga sinasabi ni Don Fermin, di ba? Ayokong mawala ang tiwala sa akin ng lolo niyo. Tsaka sir, kahit di naman ako mangako sa harapan niyo, ngayon, isa lang ang alam ko. Hinding-hindi kayo pababayaan ng iyong lolo. Gagawin ni Don Fermin ang lahat para sa nag-iisa niyang apo. Saad ni Lee kay Sakuragi. Napatingin na lamang si Sakuragi sa labas at hindi na nangahas pang magtanong muli. Pag-usapan kasi ng pagpoprotekta para sa kanya ng kanyang lolo, nawawala na siya ng lakas para alamin pa ang bagay na iyon. Alam niya naman na hindi siya pinabayaan ng lolo niya. Hindi man sabihin ni Lee sa kanya, mukhang nasisense niya naman kung tungkol saan ang pag-uusap nila kanina. Naiintindihan ko po. Ganon din naman ang gagawin ko. Protektahan ko ang lolo ko kahit sa anumang paraan. Si lolo na lang ang nag-iisang kadugo ko at ayaw na ayaw kong mawala ulit siya. Anas ni Sakuragi kay Butler Lee. Samantalang, nang makarating sila sa medyo malapit sa school, agad niyang pinahinto ang sasakyan. Matagal nang gawain ni Sakuragi na bumaba sa di kalayuan bago pumasok sa Osaka High. Ayaw kasi niyang makita siyang nakasakay sa kotse. Mas mabuting tahimik lamang ang buhay niya at isipin ng iba na isa lamang siyang hamak na komuner kaysa malaman na ang lolo niya ay si Don Fermin. Sige Lee, mamaya na lang ulit. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Huwag mong pabayaan si lolo pag uwi mo. Tumango na lamang si Lee sa sinabi ni Sakuragi bago ito tuluyang umalis. Samantalang, nagsimula na maglakad si Sakuragi nang harangan siya ng 3 kahapon na ang mga kalalakihan. So, totoo nga, mayaman ka nga talaga. Saad ni Ace kay Sakuragi. Napatingin si Sakuragi kay Ace nang walang kagana-gana bago muling dumiretso sa paglalakad. Wala siyang panahon para sa mga taong kulang sa pansin. Nang lagpasan lamang si Ace ni Sakuragi, nakaramdam siya ng inis sa ginawa nitong pangbabastos sa kanya. Buong buhay niya kasi walang bumabastos sa kanya dahil karamihan naman ng tao sa buong campus sa Osaka High kilalang kilala siya. Pero nang dahil kay Sakuragi, nawala yung respeto na gustong-gustong makuha ni Ace sa mga taong nakakakita sa kanya. Hinawakan niya sa balikat si Sakuragi para mapatigil ito sa paglalakad. Huminto naman si Sakuragi at hindi lumingon man lang dito. Hinayaan niyang pwersahin siya nito paharap, ngunit hindi iyon nagawa ni Ace dahil sa steadyong pagkakatayo ni Sakuragi. Wala tuloy nagawa si Ace kundi siya na lamang ang humarap kay Sakuragi na may galit. Ginagalit mo ba talaga ako? Asik ni Ace sa pagmumukha ni Sakuragi. Tiningnan naman siya ni Sakuragi na may pangaasar na halo. Bakit? Nagagalit ka na ba? Balik na tanong ni Sakuragi dito. Kwinilyuhan nito ni Ace na kitang-kita ng lahat na pumapasok sa loob ng gate ng school. Ang angas mo ah. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Sino iyong may-ari ng restaurant na pinuntahan mo kahapon? Iyong lolo mo? Haha, pipitsugin lang ang restaurant na meron ka. Samantalang ako, meron ng isang malaking kumpanya. May pagmamalaking saad ni Ace sa kanyang sarili. Sinadya rin nitong lakasan ang boses
upang iparating sa mga taong nakapaligid sa kanila na dapat mahiya sila kung sino ang kababanggain nila. Hindi ko ipinagmamayabang ang yaman na hindi ko naman pinaghirapan. Yung kumpanyang sinasabi mo, kumpanya yan ng mga magulang mo, hindi sa'yo. Anas ni Sakuragi na pinagkadiin-diinan ang bawat salitang ibinigkas niya para dito. Napahiyaw naman sa pagkabilib ang mga estudyanteng nakarinig sa sinabi ni Sakuragi. Napaiwas naman si Ace ng tingin habang tinitingnan ang paligid nila na may panguhusga sa kanilang mga mata. Kumpanya ko pa rin iyon dahil balang araw sa akin din iyon ibibigay ng mga magulang ko. Pagpupumilit paring saad nito upang maalis ang pagkapahiyang naranasan niya. Oo, sa'yo nga marahil ipapasa ang titulong pagmamayari ng kumpanya ng magulang mo. Ang tanong, worth it bang ibigay sa'yo ang pagmamahalang iyon? Alam mo, imbis na makipagtalo ka sa akin, sana itinuon mo na lang sa pag-aaral ang oras mo at hindi sana nasasayang iyong oras nating dalawa dahil sa walang kwentang rants mo. Asik ni Sakuragi na tinulak papalayo si Ace mula sa balikat nito, dahilan para mapa-outbalance ito. Kita mo iyon, mahinang tulak lang iyon ha, pero natumba ka na. Tapos balak mo pa akong banggain. Ngising saad ni Sakuragi na labis-labis naman ang pagmamaliit ng mga tao kay Ace dahil sa nasaksihang sagupaan nilang dalawa ni Sakuragi. Namuo ang galit ni Ace kay Sakuragi, kaya dali-dali siyang tumayo at naglakad na palayo. Agad itong tumungo sa tambayan ng kanilang magtropa at sinabi ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa mga ito. Seryoso ka ba sa gusto mo, Ace? Gulat na tanong ni Sato kay Ace. Galit naman siyang tiningnan pabalik ni Ace. Mukha ba akong nagbibiro sa itsura ko na ito? Labis na labis ang pagkainis ko sa tao na iyon. Matapos niya akong ipahiya at ipamukha kung gaano ako kawalang laban sa harapan niya. Gusto kong bumawi, kaya tutulungan niyo ako. Nailing naman ang apat na kaibigan pa nito. Ace, graduating na tayo this year. Ayoko namang masangkot pa sa gulo. At tsak na magagalit na naman si daddy ko sa akin. Ayoko namang madisappoint ang mami ko. Saad ni Kaito na nakikiusap na tono na baka pwedeng labas na siya sa dawit na gusto nito. Kaibigan ba talaga kita? Ano? Pababayaan mo na lang ako na mag-isa? Saad ni Ace kay Kaito na hindi na maipaliwanag ang nararamdaman para sa inaakto ng kaibigan. Ace, tama si Kaito. Hindi na dapat tayo gumawa ng kalukuhan dahil graduating na tayo. Galit sa akin ang daddy ko dahil puros pang bubulak-bulak ang alam niyang ginagawa ko. Gusto kong baguhin ang ekspresyon ng daddy ko sa akin. Saad naman ni Kaoru bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Kaito. Ano bang klaseng mga kaibigan kayo? Akala ko ba tutulungan niyo ako sa kahit na anong laban dahil magkasangga tayo? Pero bakit pinabayaan niyo ako? Galit na asik ni Ace sa mga ito. Naiiling naman si Kaito, Kaoru, samantalang tahimik naman ang dalawa na si Sato at Rico. Oo, kaibigan mo kami Ace, kasangga sa anumang laban, pero sana naman intindihin mo rin kami. May pinagdadaanan din kami sa buhay. Galit sa amin ang mga magulang namin kasi kakasama namin sa iyo. Hindi mo ba alam na kaya sila galit dahil hanggang ngayon sumasama pa rin kami sa iyo. Kaya nga hanggang ngayon nandito pa rin kami sa tabi mo dahil kaibigan mo kami. Pero sana naman wag mong i-questionin ang pagiging kaibigan namin sa iyo. Sigaw na saad ni Kaito dito kay Ace. Natahimik pa rin si Sato, Rico at Kaoru sa biglaang pagsigaw ni Kaito. Naiintindihan naman nila ang pinagdadaanan ng kanilang kaibigan. Ngunit malabo iyon para kay Ace dahil sa pamilya nito walang may gusto sa kanya kundi ang nakakabatang kapatid lang nito na si Naomi. Bahala kayo. Magmula ngayon magkanya-kanya na tayo. Hindi ko na kayo mga kaibigan. Saad ni Ace sa nakinagulat naman ng apat.
Naiiling naman sa pagkadismaya si Kaito at Kaoru dahil hindi nila inaasahan na magiging desisyon nito nang dahil lang sa gusto nilang ipinapaintindi dito na hindi lang ito ang may mabigat na dinadalang problema. Ano nga kaya ang binabalak ni Ace upang paggantihan itong si Sakuragi? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fan sa susunod natin na episode. At pasensya na dahil paos tayo dahil meron po akong trangkaso ngayon. Salamat, see you sa next episode.